Muli, basahin po natin ang verses 1 to 25 for chapter na po ulit. 1 Peter chapter 1 verses 1 to 25. Nakita na po kayo sa malakas at masemen? Amen! Sa litang pagbasa ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay tayo sa verse 25. Verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Verse 2, kayo po. According to the foreknowledge of God the Father, through the sanctification of the Spirit, and obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4. Who are kept by the power of God through faith unto salvations, ready to be revealed in the last time. Verse 6. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Verse 8. Receiving the end of your faith, even the salvations of your souls. Verse 10. Searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. Verse 12. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelations of Jesus Christ. Verse 14. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversations. Verse 16. And if ye call on the Father, who without respect of person judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. Verse 18. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Verse 20. Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Verse 22. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Verse 24. Verse 25, altogether ready with. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na inyo po pinagkaloob sa amin. Salamat sa umagang ito na muli kami po ay nandito sa inyong pong bahay sambahan upang purihin ka namin, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Pasalamatan ka
sa lahat ng mga kabutihan, katapatan na inyong pong ginawa sa aming pong buhay. Sa umagang ito, kami po ay nagsusumamo. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa isip man ito, sa salita o sa gawa. Patawad po kami, Banal Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po kami, gawin mo po na kami po ay maging karapat-dapat sa paglilingkod po namin sa iyo. Salamat sa inyong pong banal na salita na patuloy na dumadaloy at napapakinggan, malayong napapakinggan, na ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasan spiritual, at ang inyong pong banal na salita ay nagbibigay sa amin ng pag-asa. Nawa huwag po namin pabayaan ang pag-aaral, pakikinig ng inyong pong banal na salita. Muli sa umagang ito, aking pundalangin na aming Diyos, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Nawa ikaw siya makita, mapapurihan, maluwalhati at maparangalan. Dalangin ko po Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Ama, aking pinagkakatiwala sa iyo ang gawain at ang buhay na iyo pong ipinahiram sa akin. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, ganun din po ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang pong trabaho. Ito po ay aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na bumabo. Welcome, una, Buena Fe family. Welcome po. And then, Kisabon family. Welcome. Then, Benico family. Kompleto ang Benico. So, purihin po ang Diyos. And then, Falseso family. Purihin po. At kompleto din po. And then, Casa family. Thank you. Kayo po ay nagpapatuloy. Kompleto. Okay. So, kay ganda na talagang ang bawat pamilya. At kay sarap makita na ang bawat pamilya ay buo na sumasamba every Sunday. Ano po? So mga kapatid, mga minamahal, ako po ay nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat dahil kayo po ay nandito this morning. So sa mga hindi ko po nabanggit, salamat din po sa inyo. Ano? So mga kapatid, this morning, sa ating pong panahon, na talagang napapanood natin sa balita, wala tayong napapanood na maganda sa balita. Sa balita, talamak at droga. Sa balita, patayan dito, patayan doon. Sa balita, nakawan dito, nakawan doon. Sa balita ay nandyan ang mga baha. Amen po ba? At nandyan po ang mga kaguluhan sa ibang bansa. Mga kapatid, mga minamahal, talagang this morning, mapapansin po natin sa mga tao ngayon at especially ganun din po sa mga Kristiyano ngayon na mga tao po ngayon ay marami ang nawawala ng pag-asa. Marami sa mga Kristiyano po ngayon ay hopeless. Marami sa mga tao ngayon ay discouraged. So marami yung mga tao nawawala ng pag-asa, makakatapos pa ba ako ng aking pag-aaral? At pag ako ay nakatapos ng aking pag-aaral, ako ba yung magkakaroon ng magandang trabaho? At kapag ba ako'y nagkaroon ng magandang trabaho, magkakaroon ba ako ng bahay at lupa? So marami po sa mga Kristiyano ngayon nawawalan ng pag-asa. Amen po ba? So mga kapatid, this morning, ang title po ng mensahe, Don't Be Hopeless. Huwag kang mawalan ng pag-asa. So hindi nais ng Diyos na mga Kristiyano ay nawawala ng pag-asa. Hindi nais ng Diyos na mga Kristiyano ay pinaghaharian ng takot. Hindi nais ng Diyos na mga Kristiyano ay nadi-discourage. Ayaw ng Diyos yan. Amen po ba? So tinawag ka pang Kristiyano. Sinasabi mo ikaw ay anak ng Diyos, tapos nakikita sa buhay mo, ikaw ay lumong-lumo, ikaw ay nawawala ng pag-asa. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, dito po sa talata na ating pong binasa sa 1 Peter chapter 1, verse 3, tinan po natin ang ating pong Bible sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope. So binanggit po dito yung lively hope, yung buhay na pag-asa by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Mga kapatid, mga minamahal, mayroon po tayong pag-asa. Naalala ko yung pag-asa. Ayon sa pag-asa, huwag ka na umasa, humanap ng iba. Yun po. Mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong mawawala ng pag-asa. And then verse, tingnan po natin ang ating puntalata sa verse 13. Verse 13.
Sabi po dito, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelations of Jesus Christ. Na talaga sinasabi po ng talata, magkaroon tayo ng pag-asa hanggang katapusan. Huwag mawawala ang ating pag-asa. Alam po ba? Verse 21, ang sabi po ng Bible, who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. So, binanggit po 3 beses ang salitang hope or pag-asa in Tagalog. So, nais ng Diyos na talagang tayo ay laging magkaroon ng pag-asa, huwag mawawala ng pag-asa sa buhay. So marami ngayon mga Kristiyano, mga tao, nawawala ng pag-asa sapagkat sila'y nakatingin sa mga nangyayari sa buong mundo. Sila'y nakatingin doon sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa. Sila'y nakatingin doon sa mga bagyong dumarating sa Pilipinas. Sila'y nakatingin doon sa mga taong mahihirap. So mga kapatid, mga minamahal, huwag mawawala ang ating pag-asa. This morning, titinan po natin 3 bagay. Una, the reason. Bakit nawawala ng pag-asa ang maraming Kristiyano ngayon? Bakit sila'y nadi-discourage at ayaw na magpatuloy? So una, ang sabi po ng verse 15 and 16, mga kapatid, ng 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversations, because it is written, be ye holy, for I am holy. Maraming tao ngayon o Kristiyano nawawalan ng pag-asa because they are compromiser. Compromiser po sila. Sila po ay nakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Kung ano ang tao sa sanglibutan ito, yun din po sila. Nawawala na sa kanila ang pagiging Kristiyano. Hindi sila namumuhay bilang isang totoo o tunay na Kristiyano, na sila'y namumuhay na rin ayon sa takbo ng sanglibutan ito. Kaya tuloy hindi po ma-distinguish, hindi ma-identify sino ba talaga ang tunay na Kristiyano, sino ba talaga ang nasa katotohanan. So mga kapatid, maraming Kristiyano ngayon, sila ay hopeless sapagkat sila ay nakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. So they are compromiser. Alam po ba? Kung ano yung ginagawa ng ibang tao, ganun din sila. Kapag yung ibang tao ay sila ay nabibigo, sila ay talagang humahanap ng kaligayahan sa mundong ito. So sila po ay compromiser. Amen? Kaya talagang maraming Kristiyano ngayon, hopeless. So nakikiayon po sila sa takbo ng sanglibutan ito. Ayon ng Diyos na isang Kristiyano ay makiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Tingnan niyo po, maraming Kristiyano ngayon, wala sa pagsamba. Nakikiayon sila. Kaya talagang sila po ay nawawalan na rin ng pag-asa. Di ba? So wala sila sa pagsamba. So hindi sila sumusunod doon sa kalooban ng Diyos. So sila'y nakikiayon sa takbo ng sanlibutan na ito. Na kapag araw ng linggo, sila ay nasa mall. Sila ay nasa beach, nasa galaan. Sila ay nandoon sa mga kainan. Ayaw nilang pakainin yung kanilang espiritu. Diba? So ang ating kaluluwa, ang ating espiritu ay kailangan ng pagkain at ang pagkain ng ating espiritu ay salita ng Diyos. So maraming Kristiyano ngayon, kaya sila ay talagang nawawalan ng pag-asa, nakikiayon. Hindi na sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Pinapabayaan ang pag-aaral, wala silang self-study. Ang iba ay umaasa na lamang sa pakikinig. So ang sabi po ng Bible, ang utos ng Diyos sa atin talagang basahin ang Bible day and night. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So mga kapatid, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito na talagang ang mundong ito ayaw nila ng salita ng Diyos. Ang mundong ito ay walang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. So huwag tayong makiayon. Kaya tuloy maraming Kristiyano ngayon hopeless eh.
sapagkat nakikiayon sa takbo ng sanglibutang ito. Tatanungin ko kayo, sino nagbasa ng Bible kagabi? Wala na makapagtaas ng kamay. Diba? Meron man, ilan. So kaya talagang hopeless, matamlay, malungkot. Mga kapatid, huwag po nating pabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanglibutang ito. Kaya nga po sabi dito sa verse 15, "But as He which hath called you is holy." Ang pagiging holy po dito mga kapatid, hindi po ito pagiging perfect. Ang pagiging holy, separated from this world, separated unto God, na tayo po ay inihiwalay na patungo sa Diyos. So inihiwalay na tayo mula sa mundong ito. Huwag na tayong makiayon sa takbo ng sanglibutang ito. So kung ang ibang tao, kung ang ibang Kristiyano, kapag may pagsubok, kapag may problema, ay hindi nananambahan, huwag tayong makiayon sa kanila. Huwag natin silang tularan. Mga kapatid, si Pedro, dumadanas po yan ng kahirapan, dumadanas po ng pagsubok, pero ang kabilin-bilinan sa kanya ng Diyos ni Kristo, talagang palakasin ang mananampalataya. Si Pedro sa kabila ng kahirapan na kanyang pinagdadaanan, pag-uusig, nandun po siya, nagpatuloy po siya. Hindi po siya nawala ng pag-asa. Ang bilin po ng Panginoon Jesus kay Pedro, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke 22, verse 31-32. Ito po yung kabilin-bilinan ng Panginoon Jesus kay Pedro. Luke 22, verse 31. "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat." Verse 32. "But I have prayed for thee, that thy faith fail not. Na ang iyong pananampalataya ay huwag magkulang o magbawasan. And when thou art converted, strengthen thy brethren." Ito po ang kabilin-bilinan ng Panginoong Jesus kay Peter. Palakasin mo ang mga kapatiran. Palakasin mo ang iyong kapatid sa pananampalataya. So sapagkat alam ni Kristo, alam ng Diyos, maraming Kristiyano sa darating ng panahon ay talagang mawawalan ng pag-asa. Sa darating ng panahon, manghihina ang kanilang pananampalataya. Sa darating na panahon, sila ay talagang uusigin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't be hopeless. Nandito ang salita ng Diyos. Amen. Upang tayo ay palakasin. Kaya huwag po natin pabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag natin tularan ng ibang tao na talagang ang ibang tao sa gabi, sila sa kanilang pagtulong, nakakatulong na sa pag-Facebook. Sa ibang tao sa gabi, nakakatulong na sa pag-EML. Doon nauubos sa kanilang oras, sa kanilang panahon, ang kanilang lakas. Amen? So kaya sila ay nawawalan ng pag-asa kung bakit nanghihina po sila spiritually. So mga kapatid, mga minamahal, compromiser po ang ibang Kristiyano. Nakikiayon. Ang iba, I think ang ibang Kristiyano ay hindi na rin po nakakapag-pray sa gabi. Diba? Kasi nga, masyado silang tutok sa cellphone, sa gadget. Tutok sila. Kaya naman, hindi na po sila nakakapag-pray. Kaya talagang ibang Kristiyano nawawala ng pag-asa. Pinababayaan ang prayer time. Huwag po natin pabayaan ang prayer sapagkat ang prayer isang instrumento ng Diyos upang huwag tayo mawalan ng pag-asa. Isang instrumento po yan ng Diyos kung bakit ipinag-utos. Ang sabi ng Luke 18 verse 1, "And He spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint." Sa mundong ito, nandito lahat ng pagsubok. Sa mundong ito, nandito lahat ng kasalanan. Diba? So kaya talagang maraming tao, maraming Kristiyano nang hihina, nang lulupaypay, nawawala ng pag-asa. Upang ikaw ay huwag manghina, huwag kang manglupaypay, huwag kang mawala ng pag-asa, mag-pray ka. Amen? So may mga estudyante, nawawala ng pag-asa, makakatapos pa ba ako ng pag-aaral? Ay ang daming gastusin ng aking magulang.
Magkakaroon ba ako ng magandang trabaho kapag ako'y nakagraduate? Ang daming nag-graduate yearly. Diba? Madaming nag-graduate yearly. Pero hindi nadadagdagan yung mga opisina or company. Hindi nadadagdagan. Tama ba? So, kung nadagdagan man, sapat ba ito para sa mga estudyanteng nagtatapos yearly? So mga kapatid, mga minamahal, ang mga balitang iyan ay nagbibigay, nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Pero ganun pa man, don't be hopeless. Huwag tayong mawala ng pag-asa. So isa po sa dahilan, compromiser. And then, pangalawa, verse 1 ng 1 Peter chapter 1 verse 1. Tingnan po natin, ano po yung dahilan bakit sila po ay hopeless. Verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So, kanina po, ako po'y napatigil, sabi ko, pambihira, sulat ko na ito, hindi ko pa maintindihan. Sulat ko na, sabi ko, ano ba ito, sinulat ko ito. So, una po, complication. Binanggit po diyan sa 1 Peter chapter 1, verse 1, scattered, diba? So bakit sila na-scattered yung mga Kristiyano? Bakit sila nagkakawatak-watak, naghihiwa-hiwalay? So dahil po meron po complication, meron po kaguluhan, sila po ay inuusig. Yan po yung dahilan. Pero ganun pa man, sila po ay hindi nawalan ng pag-asa. Kahit sila po ay inuusig, dahil sa pag-uusig na ginawa sa kanila ng mga taong ayaw manampalataya, dahil sa pag-uusig na ginawa sa kanila ng mga taong ayaw tumanggap kay Kristo, mas napabilis pa ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Mas napabilis pa yung pagdami ng mga Kristiyano. So yung mga Kristiyano ito na inuusig ng panahong iyon ni na Pedro, hindi po sila nawala ng pag-asa. At bagkus kahit nakikita nilang pinapatay yung kapwa nila mananampalataya, sinusunod ng buhay, pinapakain sa mga leyon, ikinukulong, diba? Ipinapako sa krus, pinupugutan ng ulo. Alam niyo po, nagpapako kay Peter, si King Nero. So si Pedro, hiniling niya na siya po ay ipako ng nakatiwarik, nakabaligtad. Ganun pa man, makikita po natin sa mga mananampalataya nung una, hindi po sila nawalan ng pag-asa. Amen? So may pag-uusig man, may kahirapan man, pero sila po ay talagang nandoon ang kanilang pag-asa sa ating Diyos. Hindi sa kanilang sarili, hindi sa kanilang galing, hindi sa kanilang kapwa, kundi ang kanilang pag-asa, sila po ay umasa at nanampalataya sa ating Diyos. Kaya sana ang ating pong pag-asa, pananampalataya ay dapat maging laging sa Diyos po lamang. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating kapwa, hindi sa ating talino, hindi sa ating lakas, hindi sa ating galing, kundi tanging sa Diyos po lamang, hindi sa mga bagay sa mundong ito. So kaya sila nawawalan ng pag-asa sapagkat sila ay nakatingin sa mga bagay sa mundong ito. Ang kanilang pag-asa, ang kanilang inaasahan ay yung galing ng ibang tao, ang kanilang inaasahan yung technology. Technology na sinasabing advanced, pero hindi nila ma-predict ang pagputok ng bulkan. Tama ba? Napakagaling na ng kanilang technology. Magaling nga ang kanilang technology, pero nakakapagligtas ba ng buhay? Diba? Opo na nakikita nila yung bilis, lakas ng bagyong padating. Pero ikaw ba ay may liligtas niyan ng technology niyan? Hindi rin. Tanging ang Diyos pa rin na makakapagligtas. Amen po ba? So hindi ko sinasabi na huwag kayong sumunod kapag mayroong papala. Diba? Pero ganun pa man, tanging ang Diyos lamang po ang makakapagligtas sa atin. Kaya ang pag-asa at pananampalataya ay dapat maging sa Diyos lamang po. Kaya nandito ang salita ng Diyos, sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. Yung ating pananampalataya ay dapat nakasandigan sa kapangyarihan ng Diyos.
So huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Maaaring darating sa atin yung mga kaguluhan. Diba? Maaaring darating sa isang pamilya ang kaguluhan. Maaaring karoon sa bayan ito ng kaguluhan. Ganun pa man, don't be hopeless. Maaaring pumutok ang bulkan. Talagang pumutok po yan kasi yan ay bulkan. Diba? Ganun pa man, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maaaring meron na namang mga pandemic virus, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Nandyan po ang Diyos kasama natin. Ano sabi ng Bible? Sa Hebrews 13 verse 5, let your conversations be without covetousness, but be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Kailanman hindi tayo iniwan, kailanman hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. Huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, kung dumating man ang mga kaguluhan, don't be hopeless. Pangatlo, ang sabi po ng verse 14, 1 Peter chapter 1 verse 14, isa sa dahilan bakit nawawala ng pag-asa, sabi po, knowing that shortly I must put off this my... Okay, sorry. 2 Peter pala ang aking nabasa. Sorry po. 1 Peter chapter 1 verse 14. Verse 14. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. So, pangatlo pong dahilan, contrariness. Contrariness. Ito po yung katigasan ng ulo, ito po yung pagsuway sa utos ng Diyos. Kung bakit maraming Kristiyano ang nawawala ng pag-asa, sapagkat hindi po sila sumusunod sa utos o kalooban ng Diyos. Amen? So mga kapatid, napakalaking bagay po talaga ng ating obedience, ng pagsunod. Palalakasin po nito, patatatagin po nito ang ating pananampalataya. Kailangan maging malakas ang ating pong pananampalataya sapagkat kung mahina ang ating pananampalataya, mawawala ng isang tao ng pag-asa. Amen? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 10 verse 15, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Corinthians chapter 10 verse 15. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, dapat suriin natin ang ating pananampalataya. Kailangan palakasin natin ang ating pananampalataya. Kailangan hilingin natin sa Diyos dagdagan ang ating pananampalataya. Sapagkat sa mundong ito, hindi po talaga mawawala ng kaguluhan. Sa mundong ito, hindi po nawawala ng problema. Sa mundong ito, hindi nawawala ng pagsubok. Kaya kailangan hilingin natin palakasin ang ating pananampalataya. Sapagkat kapag mahina ang pananampalataya, mawawalan tayo ng pag-asa. Not boasting of things without our measure, that is, of other men's labors, but having hope when your faith is increased. So nagkakaroon ng pag-asa, hindi nawawala ng pag-asa ang isang Kristiyano kapag ang kanyang pananampalataya ay malakas. Kapag ang kanyang pananampalataya ay nadadagdagan. At para madagdagan ang ating pananampalataya, kailangan nating sumunod sa mga kalooban o utos ng Diyos ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang hindi pagsunod, ang hindi pakikinig na salita ng Diyos, ito po ay magdudulot sa atin upang manghina ang ating pananampalataya. Sabi ng Bible sa Roma chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Sa pakikinig ng salita. So, madadagdagan, lalakas ang ating pananampalataya kung tayo patuloy na makikinig, kung tayo patuloy na susunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ayaw ng Diyos na ikaw ay manghina. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mawala ng pag-asa. Kaya nga nandito yung Bible eh. Kaya nga mayroong church. Amen? Kaya nga nandun ang utos na tayo dapat manalangin. Sapagkat sa mundong ito, hindi naman tayo alisin dito ng Diyos eh.
sasamahan tayo. Sa mundo ito nandito mga pagsubok, problema, pero hindi tayo aalisin sa mundong ito. Amen? So nais ng Diyos, matuto tayo, nais ng Diyos, palakasin natin ang ating pananampalataya. O sa buhay ni Noah, maraming beses ko na itong sinasabi sa inyo. O diba sabi ng Diyos, gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng baha ng malaking tubig. Inalis ba si Noah sa mundong ito? Si Noah ba ay nilagay doon sa Jupiter? Diba? Hindi. So, ganun din po sa ating pong buhay, hindi tayo aalisin dito, pero tayo ay sasamahan ng ating Diyos. Yan po ang ating tandaan. Don't be hopeless. So, isa sa dahilan, bakit nawawala ng pag-asa? Yung po, compromiser, complication, and contrariness. So, tingnan pa po natin. Pangalawa, una nakita po natin yung dahilan. Ngayon, the recommendation. Ano yung bilin sa atin? Ano yung habilin? Ano yung payong? Ano yung mungkahi sa atin? Upang manatiling malakas ang ating pag-asa. Upang hindi tayo mawalan ng pag-asa. The recommendations. Una, ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 6, tingnan po natin. Verse 6, sabi po dito, wherein he greatly rejoiced. Though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. So mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon mang problema, kung mayroon mang pagsubok, kung mayroon mang kaguluhan, ma-rejoice ka, magalak ka. Amen? Sapagkat ang mga pagsubok na ito, anumang kaguluhan na darating sa atin, ito ay ating malalampasan. Rejoice. Huwag kang malulungkot. Amen? Huwag kang malulungkot. So, dapat tayo po kung mayroon mang pagsubok, trials na darating sa buhay natin, rejoice. Ito po ang sinasabi ng Bible. Ito po yung itinuturo ng salita ng Diyos. Ito yung itinuturo ng mga alagad ni Pedro. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Peter chapter 4 verse 12. Beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange things happen unto you, but rejoice. Ito po ang recommendation sa atin, na tayo ay dapat magalak. Huwag tayong magagalit, huwag tayong magtatampo, huwag mong tatakasan ang pagsubok na dumarating sa iyo. Huwag. Huwag nating tatakasan, harapin po natin at tayo ay magalak. Sapagkat ang sabi po dito sa verse 13, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. So mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may mga problema. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Diba? Taas nga kamay nang dumadanas na matinding pagsubok. So yan, lahat tayo. Kaya mga kapatid, huwag kang malulungkot, rejoice. Huwag madi-discourage, rejoice. So yan po ang recommendation sa atin. Yan po ang mungkahi, yan po ang advice, payo, tagubilin sa atin ng salita ng Diyos. Then kaya 1 Peter chapter 1 verse 8, sabi po ng verse 8, whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, ye believing, yet rejoice with joy unspeakable and full of glory. So magalak po tayo. Ye rejoice with joy unspeakable. So mga kapatid, mga minamahal, tandaan niyo po, wala namang darating ng pagsubok sa atin na hindi natin kaya. Kahit ano pa makita natin sa ating paligid, huwag kang malungkot, rejoice. Kasama natin ang Diyos. Amen? So si Kuya Luis, nagkaramdaman. Pero tingnan nyo naman, na talagang kung magpa-awit pa rin, talagang energetic, di ba? Masigla. So si Kuya Luis, kung mapapansin nyo, ginagano ng kanyang dibdib. Nagsisikip po. Pero nandito pa rin.
sa bahay-sambahan, naglilingkod, nagpapatuloy. Kaya mga kapatid, mga minamahal, rejoice. Masaya nagpaawit, di ba? So mga kapatid, rejoice. May problema, pero nandiyan pa rin po si Brother Luis. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito ang tagubilin ng salita ng Diyos. Pangalawa, upang hindi tayo mawala ng pag-asa, ano pa sabi ng verse 15 and 13? 1 Peter chapter 1, verse 13 muna, 13. Sabi po ng Bible sa 13, "Wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end, for the grace that is to be brought unto you at the revelations of Jesus Christ to the end." So yan po ang sabi niya. Then verse 15, "But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation." So mga kapatid, mga minamahal, upang hindi tayo mawala ng pag-asa, remain. Manatili ka sa paglilingkod, manatili ka sa ministry, manatili ka kay Kristo, manatili ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, remain unto the end. Sapagkat once na ikaw ay lumayo, once na hindi ka na sumunod, once na hindi ka na nakinig na salita ng Diyos, darating ka sa punto na ikaw ay manghihin at mawawala ng pag-asa. Kaya maraming Kristiyano, mga kapatid, mga minamahal, talagang mahirap ang buhay ng iba. Mahirap. Bakit? Sapagkat pinili nilang lumayo. Pinili nilang sundin ang kanilang kaparaanan, ang kanilang sariling kagustuhan. Amen. Manatili po tayo. Sabi nga, walang iwanan. Pero maraming Kristiyano nangiiwan eh. Diba? So sana mga kapatid, mga minamahal, walang iwanan. Hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Manatili po tayo. Yun po ang nais ng Diyos, na tayo ay manatili sa Kanyang gawain. Amen? Kahit may problema, walang iwanan. Maaaring si Pablo iniwan. Diba? Iniwan si Pablo ni Dimas. For Dimas had forsaken me. Maaaring si Pedro at yung ibang mga kapatid noon, yung mga tagasunod dati ni Kristo, iniwan din si Kristo. Diba? So iniwan. So si Kristo nung pinapahirapan na, tingnan niya po natin ang ating Bible sa Luke 22 verse 54. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Nung si Kristo ay dinakip na, nasaan yung mga tinulungan ni Kristo? Nasaan yung mga pinagaling ni Kristo? Nasaan yung mga pinakain ni Kristo? Diba? So sabi po ng Luke 22 verse 54, "Then took they him," so kinuha si Kristo, "and led him and brought him into the high priest's house, and Peter followed afar off." Nakasunod nga si Pedro. Nakasunod, pero malayo. Hindi ko alam kung gaano kalayo yon. Pero dahil sa takot ni Peter, di ba? Itinatwa pa nga niya si Kristo eh. Sinasabi niyang hindi niya kilala, 3 beses siyang tinanong. O itong taong ito, kilala, ito'y kasama ni Jesus, di ba? Pero sabi ni Pedro, hindi ko nakikilala ang taong yan. 3 beses niyang itinatwa, ipinagkaila si Kristo. At nung si Kristo ay bihag na dinadala, dadalhin sa high priest, si Pedro ay nakasunod malayo, afar off. So iniwan si Kristo. Sana mga kapatid, mga minamahal, huwag natin iwan ang gawain. Huwag natin iwan ang ministry. Huwag natin iwan si Kristo. Maaaring sasabihin ko sa inyo, sanay ako. Diba? Sanay naman ako. Pero sana, ang gawain ay huwag natin iwan. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, remain. Colossians chapter 1, verse 23. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Colossians chapter 1, verse 23. Buksan niyo po ang pong Bible. "If ye continue in the faith," kung kayo ay magpapatuloy sa pananampalataya, "grounded and seated, and be not moved away from the hope of the gospel." So kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pananampalataya,
pananampalataya na talagang tayo ay hindi makikilos, at talagang tayo ay grounded, na talagang naguugat. So, hindi tayo mawawala ng pag-asa doon sa Ebanghelyo. So, sabi po diyan, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I Paul am made a minister. Continue. Manatili po tayo, remain. So mga kapatid, mga minamahal, may mga Kristiyanong nawawala ng pag-asa sapagkat sila po ay hindi nagpatuloy. Sila po ay hindi nanatili. Kaya mga kapatid, mga minamahal, anumang problema, pagsubok ang dumating sa inyo, tuloy lang. Don't be hopeless. Don't be hopeless. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? Then, last na recommendation, sabi po ng verse 15, ng 1 Peter chapter 1, verse 15, sabi po dito, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversations. Verse 25, nasabi po ng verse 25, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So mga kapatid, last recommendation para hindi tayo mawala ng pag-asa, remember the word. So ating pong alalahanin ang salita ng Diyos. Huwag natin itong kalimutan, huwag natin pabayaan. Huwag natin pabayaan ang pakikinig tuwing araw ng linggo. Huwag natin pabayaan ang pakikinig tuwing prayer meeting, Thursday. At huwag po natin pabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang ating pag-asa, ang kanyang salita. Hindi salita ni Kibuloy, hindi salita ng sino mang tao. Amen? So ang ibang tao, kaya nawawala ng pag-asa, doon umaasa sa salita ng tao. Diba? Kaya nga nandito ang sabi ng Bible sa Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Mas mabuting magtiwala at napakagandang magtiwala sa Panginoon kaysa ilagay natin ang ating tiwala sa tao. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, remember the Word of God. Lagi natin tandaan, kaya nga dapat ang salita ng Diyos nandito sa puso. Ang salita ng Diyos huwag kalilimutan at nasa sa isip. Amen? Kaya nga dapat mga kapatid, mayroon kayong memorize na talata sa Bible. So ayaw ng Diyos na tayo tumatagal na Kristiyano pero hanggang ngayon, wala pa rin memorize na talata sa Bible. Ang aking po mga Bible study ay tinuturuan ko pong mag-memorize sila. Doon po sa araw ilagan, every meeting sila po yung aking pinagre-recite. Memory verse tayo. So sila'y nag-uunahan. Bakit sila nag-uunahan? Kasi baka yung kanyang memorize ay memorize din pala nung isa. Nangyari po yun, nagawan. Kaya sabi ko, yan mo sa susunod, ikaw naman ang aking uunahin. Mga kapatid, mga minamahal, tandaan po natin, sa puso po natin, sa isip po natin, ang salita ng Diyos upang huwag po tayo mawala ng pag-asa. And then, Psalm 78 verse 7. Psalm 78 verse 7. Tingnan po natin ang ating Bible. That they might set their hope in God. So ang ating pong pag-asa ilagay natin sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa galing ng tao, hindi sa bagay sa mundong ito, and not forget the works of God. Remember the works of God. Huwag natin kalimutan yung ginawa ng Diyos. Amen? So, ang taga-Israel, kaya sila po ay nawawala ng pag-asa, kinakalimutan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kinakalimutan ng Israel yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Kaya sila po ay nawawala ng pag-asa. Nakatingin sila doon sa dami ng kanilang kalaban. Nakatingin sila doon sa laki ng kanilang kalaban. Nakatingin sila doon sa galing ng kanilang kalaban. Kaya ang Israel po ay nawawala ng pag-asa.
So ayaw nilang tandaan kung paano sila ay iniligtas ng Diyos mula sa kamay ni Pero, mula doon sa mga sundalo ng Egypt. Hindi nila natatandaan o kinakalimutan po nila kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos na hinati ng Diyos yung dagat, yung Red Sea. Diba? Na sila'y dumaan doon sa tuyong lupa. So kapangyarihan ng Diyos, yung umiral. So mga kapatid, kinalimutan nila yung gawa ng Diyos sa kanilang buhay. At ang nakikita ng Diyos ng Israel na ito, kung bakit hindi sila makapasok-pasok sa promised land. Di ba? So kung bakit hindi sila makapasok sa promised land, kasi nakita nila ang dami ng Canaanites, di ba? Ang dami ng kanilang kalaban, malalaki, giants, yun ang kanilang nakita. Hindi nila tiningnan yung promise, yung pangako ng Diyos. Na yung Canaan ay talagang ibibigay sa kanila. So mga kapatid, mga minamahal sa ating pong buhay, upang huwag tayong mawala ng pag-asa, tingnan po natin yung gawa ng Diyos. Tingnan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Tingnan po natin yung kabutihan ng Diyos. God is good. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. All the time, God is good. nagising ang tulog. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa atin. Kaya maraming Kristiyano ngayon nawawala ng pag-asa. Kasi ang nakikita yung kasamaan ng paligid, ang nakikita yung kasamaan ng tao. Yun ang kanilang nakikita, yun ang kanilang tinitingnan, yung mga masasamang balita doon sa TV. So hindi sila nagbabasa ng Bible, nakatutok na lang lagi sa TV. So yun po ang kanilang tinitingnan. So mga kapatid, mga minamahal, remember the works of God. Remember the goodness of God. Remember the faithfulness of God. Lagi natin yan tandaan, mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Don't be hopeless. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasama natin ang Diyos. Kasama ba natin ang Diyos? Amen? Amen. So, ang sabi po ng Bible sa Galatians chapter 4, verse 6, at sapagkat kayo mga anak, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. So, ang banal na Espiritu ay nandito sa ating puso. Kasama natin ang Diyos Espiritu. Amen? Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. At ang sabi pa ng Panginoon Jesus sa Matthew 28, verse 19, or 20, verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So mga kapatid, mga minamahal, don't be hopeless. Kaya sana, kung mayroon po kayo nakikita mga Kristiyanong nalulumbay, nalulungkot, kasi walang pera, di ba? Nalulumbay, nalulungkot kasi walang girlfriend, walang boyfriend. Di ba? Alam nyo, may hangganan yan eh. Tingnan nyo po. Imagine ninyo, isipin ninyo yung salitang friend. Ano yung dulo? And may katapusan po ang pagkakaibigan. Ang boyfriend, ano yung dulo? And may katapusan po ang pagiging boyfriend. Ang girlfriend, ano yung dulo? And pa rin, may katapusan din po. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ganun pa man, don't be hopeless. Don't be hopeless. Okay? So yun po. So remember the words of God. Remember the word. So Psalms 119 verse 49, tingnan po natin. Psalms 119 verse 49. Verse 49. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope. So remember the word. Lagi nating tandaan, alalahanin yung salita ng Diyos, salita ng Kristo, sapagkat ito ay totoo.
Ito ay tunay from the beginning. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang Diyos ay tapat. Talagang tinutupad ng Diyos, ginagawa ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya huwag tayong aasa sa pangako ng tao. Diba? Huwag tayong aasa sa pangako ng tao kasi ang pangako ng tao are made to be broken. The promises of man are made to be broken. Kaya ang ating tandaan ay pangako, salita ng Diyos. So ito ang magbibigay sa atin that has caused me to hope. Ito ang magbibigay, magiging dahilan ng ating pag-asa. Last, balikan po natin ang 1 Peter chapter 1 verse 25. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So mga kapatid, mga minamahal, don't be hopeless. Tingnan po natin the root of hope. The root of hope. So, ang evil, meron po yung ugat. Diba? Sabi nga po ng 1 Thessalonians ba yun? O 1 Timothy chapter 6 na sinabi po doon sa chapter 6, for the love of money is the root of all evil. So, ang pag-ibig sa salapi ay ugat o simula ng kasamaan. So, tayo po mga kapatid, mga minamahal, ang ating root, ugat o simula ng ating pag-asa, walang iba kundi salita ng Diyos. Walang iba kundi tanging si Kristo lamang po ang siyang ating pag-asa. Amen? Ang sabi po ng Psalms 119 verse 114, Psalms 119 verse 114. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. I hope in thy word. Umaasa ako sa iyong salita. Ito po ang ating pong pag-asa. Salita ng Diyos. Ito po yung simula o pinagmumulan ng ating pag-asa. Salita ng Diyos. Kaya dapat lagi itong basahin. Day and night, araw at gabi. Basahin po sapagkat ito ang pinagmumulan ng ating pag-asa. Hindi po ako. Amen? Hindi ako ang inyong pag-asa. Ang ating pong pag-asa ay walang iba kundi si Kristo. Siya lamang. Siya po yung pinagmumulan ng pag-asa ng lahat ng tao. Kaya lamang talaga sila po yung walang pag-asa sapagkat hindi sila nakatingin kay Kristo. Diba? Ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So tingnan po natin si Kristo. Hindi si pastor, hindi lang yung mga katabi. Kay Kristo po tayo titingin upang hindi tayo mawalan ng pag-asa. Amen? Kay Kristo, looking unto Jesus, the author and finishers. Sa paglilingkod, si Kristo din ang ating titingnan. Hindi ang sino mang tao. So wala tayong aasahan sa mga unbeliever. Talagang ang mga unbeliever, titingnan niyan yung tao. Hindi si Kristo. Hindi ang Diyos. Kaya nga naman sa mga unbeliever, nagkakaroon ng comparison. Diba? Nagkakaroon ng comparison. O, tingnan mo yun. Hindi na yun nasamba. Huwag ka na rin sumamba. Diba? Yun ang sasabihin ng mga unbelievers sa'yo. Yung mga hindi nananampalataya. Yung mga hindi tumitingin sa Diyos. Yung mga hindi natatakot sa Diyos. Ang titingnan nila yung tao. Yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't be hopeless. Ang sabi pa po ng 1 Peter chapter 1 verse 21, tingnan po natin ang ating po Bible, who by him do believe in God, that raised him up from the dead and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Mga kapatid, mga minamahal, sana ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ang ating pag-ibig ay talagang nasa sa Diyos. Hindi sa mga bagay sa mundo ito. Sapagkat kapag ang ating pag-ibig, ang ating pag-asa
ang ating pananampalataya ay nasa bagay sa mundong ito. Yan po magiging dahilan upang tayo mawalan ng pag-asa. Kaya sabi po ng Bible sa tingnan po natin ang ating pong Bible, yung 1 Corinthians, balikan lang po natin, 1 Corinthians chapter 2 verse 5, ang sabi po diyan, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. Yung ating pananampalataya ay hindi sa karunungan ng tao, ang ating pananampalataya, pag-asa, pag-ibig ay hindi sa tao, hindi sa bagay sa mundong ito. Sapagkat kapag diyan mo inilagay ang iyong pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, mabibigo ka. Mabibigo ka. Masasaktan ka. So ang ating pong pag-ibig, pananampalataya at pag-asa ay dapat tanging sa Diyos po lamang. Tanging sa Diyos po lamang. Kaya ang sabi po ng Bible sa Matthew 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So wag po nating ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Wag nating ilagay ang ating pag-asa sa mga bagay sa mundong ito. Wag nating ilagay ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao. Sapagkat kapag nandyan ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, tayo po ay mabibigo. Kailanman hindi po tayo pinigo ng Diyos ni Kristo. Tayo po ay tumayo. Don't be hopeless. To God be the glory. Tayo po lahat ay umuko, pumitik. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit. Uli, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at katapatan. Nawa, ang aming pong pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay tanging sa iyo lamang. Hindi sa mga namumuno sa mundong ito. Hindi kay presidente, hindi sa sinumang tao, hindi sa sinumang congressman, hindi sa sinumang mayor or governor. Nawa, ang aming pong pag-ibig, pananampalataya at pag-asa ay maging sa iyo lamang po nakatuon. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Salamat po aming Diyos sa umaga ito. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo pong palakasin, patatagin, at dagdagan ang pananampalataya ng bawat isa. Dalangin ko po aming Diyos na mga kapatiran na nanlalamig. Dalangin ko po, hipuin mo po sila. Dalangin niyo po makapangyarihang kamay. Banal na Espiritu, kilusin mo po sila na talagang sila po ay magbalik loob sa inyo at maglingkod po sa inyo. At dalangin ko po aming Diyos, ang mga kapatiran po namin na mayroon pong mga katanungan sa kanila pong sarili. Ipaunawa mo po sa kanila ang inyong kalooban at bigyan mo po ng kasagutan ang kanila pong mga katanungan. Sa nawa po Panginoon, sa aming pong buhay, maghari ang iyong kalooban, hindi ang aming mga kagustuhan. Sapagkat kung kagustuhan namin ang aming pong susundin, saan kami dadalhin ito? Kung kalooban mo masusunod sa amin, tunay na lagi naming makikita na mayroon pong pag-asa. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan. Samahan mo po't gabayan ang mga nanunungkulan sa bansang ito. I pray na sila po ay maglingkod ng may katapatan at buong puso po sila na maglingkod sa bansang ito. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na nandito ngayon. Nawa sa amin yung po paglilingkod. Buong puso kami maglingkod at meron pong katapatan. Ang pinabalik sa iyo, Ama, laging papurit pa sa salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen.